Nalaglag si Wesley sa balde ng preparasyon ni Nihal Sarin ng India. Yan po ang ating pag-aaralan at susunod kagad natin ang championship naman na laban. 2 games ang i-analyze natin. Pero bago po natin simulan, ay sagutan muna natin ang iniwan natin sa ating last upload na puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita ng tira ng Indian Super Grandmaster Rook D8 sacrifice, sabay kakaptura ng bishop doon, threatening matchas. Hinarangan ni Levon Aronian pero tinirahan lang po ng Rook H1 para dire-diretsong may matchas. Chinek doon, baba at umisod lang ng isang tira. Preparing to play Rook H8 mga kamatchas. Aray ko, tapos ang laban. Ayan, mission complete. Daily puzzle. Hindi na po mapipigilan. Kasi po kung kakapturin man ng black yan, mag King C1 lang, walang kasunod. Napakaganda ng Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store and App Store o kaya makikita nyo po ang link sa description below. Mga bagong luto ang mga puzzle. Lalakas talaga kayo. Okay, bakit ba nahulog sa balde ng preparasyon ni Nihal si Wesley? Ano ba nangyari? Nag-E4, E5, Knight C3. Ayan. By the way, maraming salamat po ha sa mga sumuporta po sa ating live streaming kagabi. Tinirahan ni Wesley ng Vienna, Knight F6. Pero ang kagulat-gulat, Vienna na nag-D4. Ako po ang palagi kong ginagawa dito, yung F4. Yun nga lang, masyadong malawak na po ang teorya niyan at napakalawak ng pag-aaral. Kaya siguro gusto ni Wesley yung mga linya na medyo kaunti ang aralin. Pero yun nga lang, worst po yung D4. Bakit? Namartida eh. O, namartida, nakadevelop na, may atake. Isang tira ng development ang pinartida niya kay Nihal Sarin. Umatras lang at nag-bishop C5. Yun, nanunundot kagad ng mga balak-balak. Oh. Nag-queen G3 para may atake sa pawn G7. At the same time, wala na rin pong knight G4 na maagang makakatalon para maatake yung pawn F2. Nag-castling para depensado na ang G7. At dito po, nag-bishop H6 si Wesley. Dito kasi ang safe and nire-recommend ng computer, wag sa H6. Saan? Dito sa G5. Yan po ang pinapatira. Tapos, magka-castling queenside. Ayan. Pero dito, medyo naghangad si Wesley ng medyo matinding threat. Threatening matchas. Yun nga lang po, natumbukan dito ni Nihal ang napakagandang depensa. Depensado na yung G7, may pangulit pang atake sa reyna. Umilag para counter attack at sinundan pa ng, ayun, teka lang muna mga kamatsas, ano? Novelty na ito, wala na sa libro ang ginawa ni Wesley dahil ang nasa old line, Queen G4. Noong taong 2025. Last year lang pala, bago, no? Tumawid lang ng isang taon, nagkaroon na po ng bagong tira. At nag-Queen H4, dinipensahan ni Nihal. Bishop E3 umatras kasi po kakapturin na talaga yan. Yun nga lang dito po ay nagkaroon ng sunod-sunod na combo ng atake si Nihal. Inatake ang reyna. Ilag, sinundan pa ng Yokabab. Kinapture, capture at dito po, ayan, kagaya ng nasabi ko po, natandaan ko kagabi sa ating live streaming, kung ako ang puti, eto rin ang gagawin ko. Yung ginawa ni Wesley na bad move. Yan din po gagawin ko kasi attractive sa mata. Isang pitik lang, G3, tapos may F4. Pero ang accurate pala dito mga kamatsas, Knight H3 ang tira, pang-atake sa reyna. At kapag umatras Queen H6, saka susundan ng F4. Ayun, para maatake ang Knight. Pero ano ang pagkakaiba ng Knight H3 sa G3 and F4? Sa Knight H3 and F4, ano pagkakaiba? Ito po ang nangyari mga kamatsas. Nag-G3, Queen H6, sabi ko kako sa live natin, F4 ako dyan. Another bad move ulit. Yan talaga unang madaling makita. Yun nga lang mga kamatsas, ang kagulat-gulat na simplihan lang ng Bishop takes Knight. Tumbok na tumbok ang tira. Perfect ang tira ni Nihal Sarin. Na dito, kinapture ni Wesley ang Bishop. Kasi po, kung ang pipiliin ay capturein ang knight, aatrasan lang ng bishop, wala na. Bitin na yung pawn sa E5, tapos meron pa rin pangulit. Mga ganun na atake, na kung saan kahawig po. Ito nga ang nangyari sa aktual.
Pag-capture, nag-queen b6. Yan ang kagulat-gulat na himbis intindihin ang knight na under threat, may queen b6 pala. Double attack. Pang-fatal kagad ang datingan. Kinaslingan na lang po ni Wesley para masuportahan niya ang pawn b2. Bakit po? Kasi kung iiwas ang tore, halimbawa, kakapturin lang, double attack pa rin mga kamatsas. Bitin pa rin ang isang pyesa. Masakit talaga ang tira ng queen b6. Kaya hinayaan na lang ni Wesley, nagkasling siya, pinakain niya ang tore at dito nag-knight d5. Tanong natin to kagabi sa live streaming. Sabi ko kako, bakit hindi kinapture yung knight para makaganti-ganti man lang? Kahit pa paano, di ba kung ako to, kakainin ko na yan. Hindi baling quality down, wag lang lamang ng isang pyesang buong buo. Pero ano ang dahilan kung bakit nag-knight d5 si Wesley? Nagets ko na po. Kasi ang plano niya, itong knight, ipang sasarado niya. Magna-knight e3 para yung queen manatiling kulong, isang angat lang, matetreat ang queen, makukulong mga kamatsas. Pero, timplado pa rin ni Nihal Sarin. Knight c6. Nag-e5 na lang si Wesley. Para nagbabalak naman ng mga something-something check doon. Kaya nag-e5. Yan po ang plano. Hindi sa kung ano pa man, bakit tumulak. Yan ang lagi nating iisipin sa bawat tira ng Super Grandmaster mga kamatsas. Ano ang meron? 'Di ba? You know. Magsasacrifice doon. Yan ang likot ng isip na nakikita ni Wesley para mag-gamble niya, magulo niya, at yun na lang ang natitirang tsansa. Ang manggulo syempre. Kasi po dito, kung gagawin ni Wesley ang knight e3 para masabing kulong, ito ang mabigat na tira. May d5 mga kamatsas. Napakabigat ng tira na yan. At halimbawa, ang gawin ay mag-bishop h3. Pakita ko lang po sa inyo sandali O di kulong ang queen. Ang gagawin po may knight d4. May pangulit. Hindi pwedeng kainin kasi nga po nakapin. Hindi naman pwedeng kainin ang queen. Kakainin lang po ang queen. Double pa. Ang continuation, halimbawa mag-queen d2 kasi kung mag-queen d3 makakawala na di ba? Makakain lang yung pawn sa sa h2. So queen d2 para maintain na hindi pa rin makapalag ang reyna, magda-knight f3 naman. Tingnan nyo po ang saklapacious nito. Pag nag-queen e2, magku-queen takes h2. Tapatan ng reyna, kainin man ang knight, bitin din ang bishop. Aray ko. Aray ko ang tawag dyan. Kaya sa thumbnail may aray ko nilagay ko. Okay, balik tayo mga kamatsas. Kaya dito nag-isip-isip si Wesley, baliwala din ang knight e3 niya. Nag-e5 siya at gusto niyang ituloy ang isa pang panggugulong medyo interesting and tricky. Nag-queen c5. Agad namang tumakas si Nihal. Kasi baka mamaya masaraduhan pa siya, di ba? At tinuluyan na nga talaga ni Wesley. Nasabi natin sa ating live streaming, parang suicide naman masyado. Black pa si Nihal, white pa si Wesley. Parang, bakit white ang nagkaganito, no? King h8 and bishop to d3. Ang plano po, tatabi yung queen sa f5 and threatening matcha sa h7. Yun nga lang, sa yaman ng pyesa ni Nihal, sa isip niya, ibigay ko pa sa iyo ang isa, lamang pa rin ako ng isang tore. Aray ko. Double na naman yan mga kamatsas. Obligadong kainin. Kinapture. O di wala ng queen f5. Yun ang kagandahan ng sinabay ni Nihal. Nagpaka-practical siya. Pero solve naman na wala na yung mga queen f5, mapatungan, mga threatening matchas. Pero nag-queen h3, nagbabakasakali si Wesley. Pero simple queen g5 checking, b1, tinulak lang ang pawn at dito po na-realize na ni Wesley wala na siyang sapat na continuation para magkagulo-gulo at ituloy pa. Ni-resign na po mga kamatsas. Grabe, malakas tong Nihal Sarin at dahil dyan, championship po Nihal Sarin and Anand. Lamang ng 0.5 si Nihal at kapag nanalo or tabla, champion. Si Anand must win para mag-champion. Pag-aralan natin. White dito si Nihal. Dalawa lang po ito mga kamatsas. Patutunayan ni Vichy na sa edad niya, kaya niya pa rin patumbahin ang mga new generations or si Nihal ay patutunayan niya na ako na or edad ko na ito. Tapos na po ang inyong panahon. No? Pero may asim pa rin si Vichy. No? Nag-E4 si Nihal. E5 si Anand.
Knight F3, Knight C6, Knight C3. Pumasok po sa tinatawag na 4 Knights game at nag D4. Ayan, ang 4 Knights game kasi Bishop B5 eh. Pero D4 Scotch opening, kinumberte ni Nihal, kinain. At nag-Bishop B4, yan talaga yan para may capture sa E4. At para maka-Bishop D3, maiiwanan ng Knight, pinangka-capture po yan doon sa C6 kain para maka-Bishop D3 at wala nang intindihing mabibitin. So yun po yung mga pagkakasunod-sunod niyan eh. Nag-D5, natural po no para to build the center, to open up the development of the light square bishop, kinapture at tinira ni Vichy ang modern approach ngayon. Nakikibagets approach na rin si Vichy. Oh. Kasi po ang natural talaga dito, yung kumakapture lang sa D5, bumabawi lang. Yan ang natural. Pero dito, castling, pero di niya maisahan eh. Wala, bata pa to eh. 21 years old lang si Nihal eh. Updated yan. Dito po kasi pag kinain ito, matakawan, ay may Bishop G4. Yan ang magulo dyan ng mundo. No? Pag nag-F3, mag-Rook E8 check, magki-King F1, tapos magbi-Bishop E6 na tipong parang nakakain ng pawns ang puti. Pero kung marirealize, ang pangit ng pwesto ng King, ipit ang Rook sa H1, quality ng position ang nakasalalay. Okay? Mababawi rin po ang pawn sa C6. Hindi talaga maganda yan para sa puti. Kaya dito, mas minabuti na lang ni Nihal na mag-castling po siya. Capture and then H3 para walang Bishop G4 na tusok. C6, pinagtibay na ang pundasyon para very solid. Nag-Queen F3, angat lang. Next nyan, Bishop G5 na. Nag-Bishop D6. Kumbaga gustong ilipat ni Anand ang kaniyang magandang diagonals papunta sa king side at nagbabalak din po ng atras, lalagyan ng ulo, mga ganong threat ba. Pero ayaw ng patagalin ni Nihal. Tabla lang ang kailangan ko, parang ganon, palit-palit. Habang napapalit ang mga pyesa, tabla lang ang kailangan, mas pagaang ng pagaang ang buhay. Knight A4, idea po ay magda Knight C5, Queen to A5 at nilagyan po ng extra support. And nag C5 para magsi C4, nag Rook D1 lang. Ayan po mga kamatsas, ano? Develop C4, Bishop F5. Sarap ng sitwasyon ng tabla lang ang kailangan, ano? Palit-palit mo lang eh. Rook E8, palit-palit para magkapilayan na. O Queen D2, palit-palit. Tinanggap ni Anand. Ayun. Dito po nakaramdam na ako na parang gusto nang ibigay ni Anand kay Nihal. No, ayaw na niyang pilitin eh. Oh. Patong dalawang tore, pressure sa D5, H6, pasingaw sa back rank, F3 para walang Knight E4, nag G5, King F2, King G7, Rook D4, kinain-kain, and chumek. Harang lang po dito, mga kamatsas. Ayun. Pero hindi na po pala dito pa lang nag-draw na sila kasi harang lang naman eh. O kain-kain. So actually, si Nihal Sarin pa nga ang may pilit dito kung tutuusin kasi si Anand ang may weak isolated D-pawn. Deserve po ni Nihal Sarin ang pagka-champion sa Rapid at ito po ang naging resulta. Ayan. Nihal Sarin ang champion. Okay, and Vichy Anand second place, Arjun Erigaisi, pinakyaw ng Indians ang top 3. Fourth place, ang mga taga-US na sila Wesley Sotide, sila ni Hans Smoke Niemann. Di nakaporma ang mga dayuhan. Pinakyaw ng Indians ang sa men's division. Samantalang sa women's division naman, silipin po natin. Ngayon pong araw na ito ay sisimula naman ang bakbakang blitz naman, day 1. Okay. Pinakyaw naman ng Russians ang 1 and 2, Katerina Lano and Alexandra Goryachkina. At nakasingit yung taga-India, ang World Cup Women's Champion, Divya Deshmukh. Ayun. Dito naman, mga Russians naman ang mga nagreyna. Ayan. Sa men's division, Indian ang mga naghari. Ayun. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po ay paki-heart nyo. Mag-subscribe na po kayo sa mga di pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. And sa mga gusto pong sumali sa raffle ng Internet Chess Club, makikita nyo lang po ang Google Form hanggang bukas. Ang pagtapos ng task para makapasok po kayo yung names nyo sa list para next week, God willing, sa ating live streaming, makasama po kayo sa ira-raffle natin. Mamimigay tayo ng prizes, no? Sa masisipag na mga Internet Chess Club users.
Dito lang sa Pilipinas, mga Pinoy lang ha mga kamatyas, hindi ko po sinasama yung iba. Para sa atin lang to, kaya samantalahin nyo po mga kamatyas, ang pagtapos ng task, may entry ka na kagad na possible ka manalo ng GCash. Ayun, maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.